Narito ang conversation sa pagitan ng isang prosecutor at isang suspect tungkol sa robbery, kasama ang mga verbal clue at non-verbal clue. Mr. Edward, may da mga nakakita imo na ipo ka daw kagabipan nga awat sa groserihan. Pwede mo ba ito igya ka na amon kung ano nahitabo kagabi? Mura ko ito aram kung anong tuniro yung pipinanyakan. Nakita ka ang mga testigo halugaran krimen. Ngan may ada ebidensya na ipo ka pangawat. Pwede mo ba isumat kon kay ano ka adto? Tira ko maaram kung hiray ino itong mga testigo. Pero sigurado akong ora ko sala. May da kami mga nakita na ebidensya CCTV footage na magpapatunay na ipo ka pangawat. Ngan mga testigo na nakakita hay iyo halugaran krimen. Pwede mo ba isumataamon ang kamatuuran? Dira ko maaram kung ano ni mo pipinanyakan. Sa halimbawang ito, ang prosecutor ay gumagamit ng verbal clue at non-verbal clue upang malaman kung ang suspect ay nagsasabi ng katotohanan o hindi. Ang mga verbal clue ay kinakabilangan ng mga tanong na naglalayong malaman ang mga detalye ng krimen, habang ang mga non-verbal clue ay kinabibilangan ng mga sinyalis ng pagkakabahala at pagkilos ng pagpapakita ng pagkakabahala.